Speaking of collab dito sa Viva, sino yung mga gusto mong makatrabaho o bigyan ng yun, makatrabaho at makasama ng mga iba dito? Siyempre on top of mind ko talagang si Sarah G. Kasi iba po siya kumanta. Siyempre aside sa magaling na singer, performer, all-around performer, yung napaka-expressive niyang kumanta. And I think kahit medyo matagal na rin po ako sa industry, pero feeling ko marami pa rin akong matututunan from her. At saka gusto ko rin pong ma-experience on how to be in one studio with Sarah G. Yun po. Matagal ko na siyang nakakasama sa mga events sa labas and of course sa ASAP. Pero yung gusto ko po ma-experience yung paano po kami magkakaroon ng interaction, collaboration, exchanges of ideas and sa isang studio. Thank you so much. So next up, Kate Adahar from Random Republic. No. Okay. Pinaka-priority ko muna siguro makapaglabas po ng bagong single and hopefully original songs po na may matawag. And then, next year po kasi talaga, nagpaplano po kami ng manager kasi to do concert. Kasi parang 5 years din tayo nagpahinga. Last natin, 2018 pa po sa solo, yung solo concert. So, tagal po nagpahinga, yung mga fans ko, ano sila, nagde-demand or nag-crave na mag-concert naman daw po ako single pandemic. Wait lang po, nag-dito po noong 2021 para sa YouTube Music Night, Love Jonah. So, yun yung parang pinaka-last solo show ko po. And anyway, gusto rin po talaga ng mga supporters ko na bumalik po ulit ako sa live concert scene. So, next year po, may gagawin po namin. Yung plans po namin ni manager, mag-push through po this time dahil makaka-collab na po namin ang Viva for this show. So, I think it's gonna be very exciting po namin. Yes! Actually po, ito, share ko lang po yung mga naging experiences ko ng mga nakaraang taon, nakaraang buwan. Meron pong nag-inquire sa amin na gumawa daw po ako, na mag-audition po ako for Miss Saigon off-Broadway. Off-Broadway. Kumbaga, hindi po siya mismo doon sa main Broadway. Darating po siya sa White Plains. Tapos po, 20th or 40th anniversary ng isang theater po doon sa White Plains, New York. So, pinapag-audition po ako for the role of Kim. Tapos, nag-send po ako ng mga materials and all. Kaya lang po, dahil sa sobrang tight na po ng naging schedules, sa pagkakaalala ko po, April po yung show. And then mga January to Feb pa lang po ako makakapag-audition. That time din po, yung mga US visas ko po, hindi okay, hindi ayos. For example, yung working visa ko po, hindi naman ako pwede mag-work sa ibang company. So, kailangan para-apply po yung bago. Tapos yung tourist visa ko naman po, na-expire na rin po. And it takes ilang months o po to apply for that po, no? Kaya hindi, sabi ko, oh, it's not meant to be. Eh, nagkataon din po na 3 weeks before the show, doon na lang din po makakapag-rehearse. So parang very magiging taxing po yung rehearsals doon, schedules and all. Tapos hanggang sa naging 2 weeks na lang po, talagang wala na po kami magawa or nag-consult na po kami sa mga attorneys, immigration attorneys, kung paano. But, hindi po nag-push through lahat. So, sabi po namin kasi, it's not meant to be pa. Kaya, in the future po, kapag may mga offers to audition, willing naman po ako if maganda po yung bibigay na experience dito. Thank you po. Okay, thank you so much. Next up po si Alan Policarpio from Infanil. Hello, good evening po.
Kaya ko potatoes. Sa itong okay. So for you ba, masasabi mo mas mahirap talaga ma-achieve yung like yun kung sa iyong analysis. For example, yes. Ano yung challenge? Tama po, mas mahirap po i-maintain yung longevity kesa sa yung iba namin honest living. Kasi nung sa experience ko po, nagko-contest ako sa Facebook. Parang hindi pa po ako masyadong into the competition talaga. Wala yung masyadong yung parang sobrang competitive ng spirit. Gusto ko lang po that time, minsan na manalo ako para syempre may pera akong ma-provide sa family, and gusto ko kumanta talaga. So, hindi ko po nararamdaman yung pressure ng competition. Tapos, yung mga kasamaan ko pa po doon na, ano dyan, mga competitors po, parang kaibigan ko, not really competitors. Ganun yung feeling. Nakakapagod, opo, pero magaan pa rin sa pakiramdam. Pero, once nakatapak ka na dito sa mundo ng show business, iba po pala talaga. Kailangan mo talaga ng mental, physical, and emotional strength and resilience para tumagal ka, para marating mo pa yung narating ng mga iniidolo mo like sila Mr. Junior Velasquez, sila Tito Gary, Tito Mark, Tito Only. So habang tumatagal po, mas nabavalue ko kung ano dapat yung mga tamang gawin versus mga hindi dapat gawin. So I think just like any artist, sa umpisa, syempre kung madadapa ka, maraming beses na parang mami-misinterpret ka ng mga tao sa paligid mo. For example na lang, yung aspect na kailangan mong humate to everyone, ano. Sabi namin noon, sabi ko nung yung medyo bata-bata pa rin ako, naiiyak kasi ako. Parang, syempre, sino ka ba, di ba? Baguhan ka sa showbiz. So, sino ka para lumapit sa bawat isa, especially sa mga veteran artists. Pero ngayon po, na-realize ko na na mas mahiya ka kung hindi ka babate sa mga kapwa mo po, lalo na sa mga veteran artists. Kasi it means na nagpe-pay respect ka sa kanila. So, naiintindihan ko na po kung ano yung mga sentimiento ng mga nauna sa amin ng artists na it's just a sign of respect. Parang ang rude kapag dinadaan-daanin mo yung mga legendary, di ba? So, yun po. Isa yung sa mga examples na kikinig ko. No, so just to be yun nga, resilient lang sa mga pagsubok na darating. Kasi hindi naman po lahat parang matagumpay lahat ng projects. So, kailangan lang din po talaga na may mga tao sa paligid mo na mag-guide sa'yo, na kumbaga mag-remind sa'yo to keep your feet on the ground. But dream high, but keep your feet on the ground. Early na po, patulad sa sabihin ko sa ito na talagang naghirap din po sa amin at nagtsaga. Practice ko na mention na sa ba rin nangyari. Pakita rin si John na behind. What you see, ano yung mga aspects ng buhay interest, sabi sa gusto na pakita sa inyo. Yung mga hobbies ko, like, yun nga po, kapag off-duty, talagang isa po akong dakilang caregiver or nurse ng mga rescue animals po namin. Talagang sa bahay din sa Quezon City or mapa sa Tanay, Rizal, hindi ako pupunta dun sa Tanay para mag-enjoy, chill, mag-relax. Hindi, talagang kailangan kong i-check bawat area, i-check po yung mga rescues, mga pets, kung kamusta yung kalagayan nila, may sugat ba, may sakit, and all, sinong nakagat, sinong hindi kumakain, gano'n. At the same time po, na-enjoy ko rin po ngayon, medyo late bloomer din po pala ako na plantita. So, may mga instances po na kapag, like, kunyari kapag may mga out-of-town events po kami, tapos may mga fruits na, pag natikman mo, ang tatamis, uwi ko po ito, gano'n. Tama po, siguro, paano pa ba yun? Like, kinakain kami sa Cebu na matamis na lansones. So,
iuwi ko yung buto. Yes, yung buto. Tapos, yun, i-try ko po na ipa-germinate siya. So, yun yung giliwan ko po ngayon. Mga simple things, pero ang sarap sa pakiramdam. Kasi, syempre, ang tough na po ng industry na ginagalawan natin. So, yung mga simple joys na gano'n, ang sarap po ng nabibigay na, na ginhawa sa mental health, di ba? Makakita ka ng mga plants, greens, flowers, and all. Be with nature. Yun po yung mga, ano po, usually ginagawa off duty. Thank you po. Thank you so much po. And before po tayo mag-proceed sa next press, may ano lang po tayo, may sasagutin lang din po si Miss Jonna ng mga questions galing po sa ating Facebook Live and Instagram Live. So, meron dito nagtanong from Jenna Rodriguez. When ang next album, Mayora? Sabi niya. Next album. Next album. At definitely next year. Yes, next year. Pero before the full album, mga singles muna. Alright. Tapos ayan, sinagot na ni Miss Jonna ang iyong tanong. For our next tanong naman, galing pa rin sa Facebook. Sino? Kilala ko yan, kilala ko. Wala ba? Ito, galing kay Alfeo Solid Sayer. Kilala niyo rin po ito. Ano po ulit name? Alfeo Solid Sayer. Ay, hindi ba siya? Oo. Pero ngayon kilala ko na siya. Kilala na. Okay. So, yung tanong niya is, sino pa pangarap mong makakolab? Both international at local. Okay. Pangarap na makakolab international, local muna tayo. Aside na mention ko kanina na si Sarah G, gusto ko rin makakolab ang The Ones. Kasi parang ang ganda din po ng kanilang ang ganda na tinatahak din nila na journey. Kumbaga, ang lalim nilang mga artists, hindi lang sila basta gumagawa ng music, kundi may purpose bawat sinusulat nilang kanta. So, gusto ko rin pong ma-experience na maka-collab din sila parang to get into their minds. Paano ba sila as artists? So, yun, gusto ko lang po kasi ma-inspire. So, for our next press, Charmy Pagulong from Philippines Star po. Hello, Mr. Anderson. Well, I think ma-retain pa rin naman po yung pangalan ko as Jonah. Kasi i-continue lang naman po namin kung ano yung na-build namin ng ABS ng Star Music. Kung may mga changes man po, also, hindi magbabago kung ano po yung core genre ko po sa kantang namin na nagustuhan naman sa mga for long time. Ang mababago lang po siguro ay gusto ko lang po mag-add ng mga bagong elements. Gusto ko pong maka-explore pa po ng iba pang mga tunog. Gusto kong malagay pa po siya sa magiging bagong single ko or album ko. Para ma-reach ko din po yung mga iba pa crowd. Aside sa mga supporters ko na naging loyal sa akin. So, yun po yung goal ko. Yung tatakbo na pa rin na gawin ng pagkanta, but siguro pagdating sa mga arrangements, magkakaroon talaga po ng mga bagong elements para magtunog bago, tunog hopefully mas ma-capture pa po yung ibang listeners, ibang crowd. Pagdating naman po sa image, wala pa rin naman pong sa akin naman po, wala pa rin naman masyadong pagbabago. Kasi I just want to be myself. Kung ano po kung ano po ako. Not to be magpapaka-daring or whatever. Ano lang po talaga. Siguro po kung ano yung nararamdaman ko at the moment. Yun lang po when it comes to image. But syempre po parang somehow nakikisabay pa rin po sa kung ano yung uso ngayon. But hindi ka masyado mag-veer away. Kasi ayaw mo naman na hindi ka na makikilala ng mga tao. Sino na siya? Ganun. In terms of genre, ang naisip ko po is to start with a musical genre, musical movie. Kasi syempre po, doon po ako komportable kumbaga, may music pa rin po na
na kasama sa genre niya. Parang at least, hindi naman po ako masyadong ma-culture shock kasi ano po eh, sobrang matagal na po na panahon since my last acting stint and hindi rin naman pa po ako yung constantly nakakapag-acting workshop. So parang ayokong maano muna, parang sobrang mahirapan yung muna. Ready naman po ako to take on new challenges, pero gusto ko po yung parang gradual muna. Para hindi naman po ako masyadong mabigla or maloka sa mga gagawin, mapa-pressure. So yun po, parang gusto ko po yung musical theme na any shows po. Series or movie. So, parang andun pa rin yung first one.